ano nga ba yung kailangan unahin at ano nga ba yung kailangan i-priority, ano nga ba yung mauhuli para hindi padoble-doble yung trabaho, hindi rin padoble-doble yung gastos. Kung napapansin niyo, kasabay dapat ng electrical yung ating ceiling installation. So ibig sabihin yung preparation ng wall natin, nandun yung grinding, skim coat kung skim coat yung gamit ninyo. Kung ready mix naman, primer, masilya. Pansin niyo yan, may mga lamat. So yan ay masilya. So yung mga lamat na yan, lilihain natin. Pagkatapos ng liha, primer ulit, tapos second coat na ng kulay. So yung sinasabi ko na final coat niya pagkatapos na ng tiles installation. Kasi lahat ng mga ginagawa namin mga kamasta, nauhuli ang painting works, hindi nauhuli ang tiles installation. Project update. At the same time, pag-uusapan natin ang isang bagay na ano nga ba yung mauuna? Pintura o yung tiles installation. At sa ibang aspeto na rin ay sa ceiling installation, electrical. So yun, pagsunod-sunod rin natin ngayon mga kamusta. Para dito sa proyekto natin. Although dito makikita nyo may mga portion dito na hindi pa nagawa, may mga portion pa dito na kailangan natin i-consider, may mga portion pa dito na kailangang ayusin. So nandito tayo ngayon sa isang proyekto natin para makita ninyo mga kamusta yung ano nga ba yung kailangan unahin at ano nga ba yung kailangan i-priority, ano nga ba yung mauhuli para hindi padoble-doble yung trabaho, hindi rin padoble-doble yung gastos. Okay, so dito sa may proyekto natin na to, nasa finishing works na tayo, kaya finishing touches. So kung napapansin niyo, ito na primeran na to, ready to paint na yan. So yung ibig sabihin na ready to paint is yung top coat nya. Okay, so dito sa may portion na to, wala pa sa final. So first coating para dun sa may retouching yung nasa loob, ito primer pa lang yan. So kung napapansin niyo, itong wall natin ay naka-prepare na ho yan. So may mga portion pa dito na hindi pa prepared o nasa paraan pa lang tayo ng pagmamasilya and then pagpra-primer tapos final coating. So yung final coating, wala muna yon. Hindi mo muna pwedeng sabihin na uy, na-primeran na yan, pwede na yung final coat. Hindi, no. So ito yung kailangan mong tandaan. Ceiling works, syempre kailangan naka-ready na yan and then kasama ng electrical. Kagaya ngayon, hindi kami makapagtakip dahil ayan nga, sa presence ng electrician natin na hindi natin may provide ngayon dahil sa mga pangyayari. At hindi naman po pwede na magdala tayo dito ng bigla-bigla ang electrician dahil iba yung nag-layout, no? So yung ganun lang yan. At ngayon, kung napapansin niyo, kasabay dapat ng electrical yung ating ceiling installation. So yun yung proseso. So ceiling installation kasama ang electrical installation. So pababa yan, hindi dapat pataas. So ibig sabihin, mauuna yung pinakataas na portion. Kagaya nito, itong portion na to ay okay na. Yan. Okay na. Tapos na electrical, o pwede nang i-finish. So itong ceiling works dito, okay na yung ceiling works natin. Naka-ready to final coat na rin yan. So wala pang final coat yan. So ibig sabihin, naka-ready pa lang. And then, pagkatapos ng ceiling installation natin, painting works sa ceiling natin, and then prepare para sa mga butas ng electrical. Kaya dapat sabay na sabay po dapat yan. And then, pagbaba niyan mga kamasta, preparation din ng wall. So ibig sabihin yung preparation ng wall natin, nandun yung grinding, skim coat kung skim coat yung gamit ninyo. Kung ready mix naman, primer, masilya, then sanding, masilya ulit, tapos first coat natin. Kagaya na ito, first coat. Pansin niyo yan kung may first coat na. Makintab na siya o kaya meron na siyang kintab. Hindi yung pagka-primer kasi mapapansin mo yan, eh walang kintab yan. Kahit sang anggulo ka, kahit tutukan mo ng ilaw, hindi yan magre-reflect. So ito, natural light yan. Mapapansin mo na tumatama yung natural light dun sa labas. So ito, first coat. Pansin nyo yan, maraming mga scratches. So yung first coat namin na yan, hindi pa yan yung final coat namin. O kaya naman, hindi ka pa pwede mag-final until makikita mo na may mga scratches. Hindi po pwede yung sasabihin natin na pwede na. Kasi marami nagsasabi, madali lang yan, basic lang yan. Kapag ka na-primeran, diretso, final coat, sabi nila. So hindi ko nila lahat, pero karamihan ng mga worker ay nagmamadali dahil hinahabol nila yung kontrata o kaya hinahabol nila yung trabaho na ma-finish at tatanggap ng panibago.
So, yun yung katotohanan at realidad ng pagtatrabaho. Kasi marami akong naririnig sa mga ganyang pamamaraan. Pero hindi ko nila lahat, mga kamasta, no? So, sa ngayon, kapag ka na-prepare na yan, ito hindi pa na final coat. First coat, retouching, sanding ulit. Pag nag-retouch tayo, ito, titingnan natin. Isang portion dito. So, ito, ayan, mapapansin niyo yan. Ayan, may first coat na yan, pero nabalasbasan na. Kasi nga, may mga retouch. Ito yung makikita niyo mga retouch. Ayan. Pansin niyo yan sa camera. Retouch yan. Pero nakapag first coat yan ng kulay. No? So, yun yung isang aim namin dyan. Yung mga scratches, yung mga may tama, may bukol, may lubog. So, yun, mga yon dapat mawala. Walang alon-alon. Kasi ang habol natin dito, satisfaction. Hindi para sa atin, kundi para sa kliyente natin. No? So, pansin niyo yan, may mga lamat. So, yan ay masilya. So, yung mga lamat na yan, lilihain natin. Pagkatapos ng liha, primer ulit. Tapos, second coat na ng kulay. So, yung second coat na yan, kapag ka wala ka na makikita na may scratches, wala ka na makikita na mga, kung ano man dyan, kung may mga butas-butas, pwede mo na sabihin na third coat. So, yung third coat na yan, o kaya sabihin na natin, yung third coat na yon, yun na yung time na pwede ka na mag-tiles. No? So, take note, pwede ka na mag-tiles. Hindi pa finish yung wall natin, hindi pa yan tapos, hindi pa tapos lahat. Kumbaga, ang makikita mo lang, prepared na ceiling natin. Yan, meron pang final coat yan na isa, kung sakali. Tapos meron pang final coat, it's either isa o kaya dalawa pa. So, umaabot ng halos 5 coats o kaya 4 coats ang wall natin bago matapos yung finish natin. So, yung sinasabi ko na final coat niya pagkatapos na ng tiles installation. Kasi lahat ng mga ginagawa namin, mga kamasta, nauhuli ang painting works, hindi nauhuli ang tiles installation. So, mauhuli talaga yung tiles. Pero dapat siguraduhin mo na may final coat ka sa pintura, sa ceiling, at saka sa wall. Kasi ang expect mo lagi, kapag ka nag-tiles ka, naghalo ka ng semento, nagwalis ka dyan, naglagay ka ng mga buhangin dyan, tapos gumagalaw ka, mamaya may tumama sa wall, nasagi, nasugat, nagasgas, o kaya yung mga door jam, natamaan, tapos yung mga kanto na ganito, natapyasan. So ngayon, bago mo matatapos ang isang proyekto, pinakahuli talaga ay yung ating pagpipintura. No? So, yun yung pinakahuli sa lahat. So, it's either isang coat o kaya dalawang coat pa sa wall natin. Depende yan sa sitwasyon. Kung hindi yan nagasgasan, hindi yan natamaan, goods na goods yan. Okay? So, ganun na yung proseso, mga kamasta. Para at least maka-secured mo na bago mo i-turn over yung proyekto, ayos na. So, syempre, kaakibat niyan yung ceiling na rin. Pagka natapos yung tiles installation, unahin mong i-finish yung ceiling ulit. Pababa ulit yan, hindi pataas. No? So, pagkatapos nung final cut sa ceiling, sa wall ka naman. And yung mga doors na kung sakaling may mga natamaan. Kasi kasabay ng doors naman natin, wall, ganun na. Pagka nag-final na. Kasi susunod namin kagaya nito, ay maglalagay na kami ng door jamb na hindi na mahihirapan kasi ang i-retouch na lang to namin itong mga top na lang to niya. Okay? Then pagka okay na lahat, proceed ka na rin sa cabinetry. So yun na yung mga pinakahuli na mga isa. Okay? So kagaya na ito, ayan no. Kapag gano'n kasi na inuuna mo yung tiles, kasi marami nagsasabi yung budget kasi namin nasa tiles pa lang, wala pa sa ceiling, wala pa sa pintura, gusto lang nilang matirhan na. So yung mga ganong sitwasyon, nasa agreement yan. Masasabi natin na pagka talagang desidido siya, lalo na kapag nakabili na ng materyales, gusto niya matilesen muna bago magawa yung iba. So meron magkakaroon ng agreement yan na kapag ka nagasgas yung tiles, talagang hindi naman sinasadya. Pero kailangan ingatan na manggagawa. Ganun lang naman yan. Hindi naman po pwede na tayo pa rin yung masusunod. Depende pa rin yan sa sitwasyon. Depende pa rin yan sa kliyente natin. Kasi meron nagsasabi na sa tiles muna, para matirhan muna namin. Kumbaga, nailagay na yung pintuan, nailagay na yung mga windows. So nagpalagay muna siya ng tiles bago yung ceiling. So possible din naman yun. Pero ang disadvantage lang kasi nun,
Pwede magasgasan yung tiles, pwede mabasag yung tiles. At the same time, baka mamaya, kumbaga wala ka na mahanap nakaparehas ng tiles kasi kunwari, after 5 years bago ka nagpalagay ng ceiling, ipapagawa mo yung ceiling. Kumbaga, ang problema mo na, wala ka na mahanapan na tiles. So yun yung mga isipin natin bago kayo magpagawa ng mga bahay nyo. Okay? So, sa mga idea na binigay ko na yon, syempre, magkaka-idea na kayo. So, mas maganda pala, tapusin nyo muna yung ceiling, electrical, tapos painting works. Kaya mo muna na gumamit ka muna ng mantel o kaya ang tawag nun, yung normal. Pwede yun. Para at least, kung nakahulugan mo ng martilyo yan, hindi na nagkakaproblema. Kahit natungtungan mo ng mga ganito, hindi ka magkakaproblema. Diba? So, ganun lang yung sistema nun, mga kamusta. Para at least, hindi ka pa doble-doble sa gastos. Hindi ka pa doble-doble sa trabaho. Okay? May isang pang bagay doon. Pag tiniran mo na yan, ang hirap na maglabas ng mga gamit sa bahay mo. Baka mamaya tatamarin ka na yan. Gas-gas nanton yung tiles mo. Tapos sasabihin na bakante mo muna yung bahay mo. Kasi kailangan ma-finish mo na eh. So tatapusin na namin yung ceiling. Tapos preparation na ng tapos lagyan na tayo ng mga PVC panels. Okay? All goods. House built strong, foundation clear. With every touch, your dream